Sino kayang laman ng mga ito, kabayan? 8. Naku. Ay, nandiyan na po si Kong Marcolita. Oh. Bigla ka nakatakbo, nakita mo lang si Senator. Ayan, oh. Ayan. Future senator po natin, mga kababayan. Si Kong Marcolita. Ayan. Ayan. Dami na nagpapapicture, mga kababayan. Oh. Ganyan din kalakas ang ating magiging senador. Oh. Ayan, ayan. Oh, Ayan, si Kong Marcolita. ay na po. Salamat po. Pagpahinga na po sila, mga kababayan. Mamilit na thank you po for being here. Picture po. Picture na kasi yung anak ko sa akin. Ayan, mga kababayan. Dami na kapapicture na. Ayan na. Tayo. Ayan, mga supporters ni Kong Marcolita, mga kababayan. Ay. Dito pa daw, dito pa daw. Picture pa dito, kabayan. Dami nagpapapicture kay Congressman, no? Okay ang ating future matapang na senador, mga kababayan. Ayan, at lalaban para sa katotohanan. Sikat na sikat ito si Kong. Talagang dinudurog yung mga buhaya. Correct. Aray. Ayan na. Si Kong Marcolita po namin ng bayan. Si Kong dati Marcolita itong dumating. Thank you. Tapos ngayon dito. Sa labas. Mamaya magsasalita yan sila. Hintayin natin yung iba, kabayan, kasi Ito pa, loob na. Ayan na natin yun. Dito na muna tayo sa labas. Kung bakit pinapangako nilang pagsasimpi sa inyo, lalapit sila sa inyo, iaabot ang konting pera, mapaligaya ko. Mapaligaya siguro kayo. Baka wala pang isang araw. Baka lahating araw lang, wala na yung binigay nyo. At katapagtunon sa loob ng 6 na taon, 5 piso isang araw. Sa harap ng napakamahal na bilihin na sa araw-araw ay nagiging hamon sa bawat isang Pilipino. Maawa po kayo sa ating bansa. Maawa kayo sa inyong pamilya. Huwag kayong papayag na insultuhin kayo. Ang Pilipino ay merong kalan. Ang Pilipino hindi niya ipagpapalit ang kanyang kalan. Ayaw ng Pilipino ang ayuda. Alam po ninyo ang ayuda. Kailangan lamang po natin yan sa panahon ng krisis. Nasunugan, tulugan mo. Nabagyo, nabaha, tulungan mo. Yan yung galing ninyo. Pero kaya siya pupunta, dala-dala yung ayuda sa'yo. Para sa ganon, ay balin lang kanya. Para sa ganon, sakinan ng perang dala-dala niya, baka sakaling ikaw ay mailigaw niya. Binabayaran niya ang boto mo. Huwag po ninyong ipagbibili ang kinabukasan sa inyong pamilya. Ang Pilipino po, kahit mahirap ang kanyang buhay, ang gusto niya, ang gusto ng Pilipino, bigyan mo siya ng pagkakataon makapagtrabaho. Yun ang gusto ng Pilipino. Ang Pilipino ay mayroong karangalan. Ganun po ang dapat ninyong gawin. Meron kayong pagpipilian. 2 teams lamang ito. Yung team namin po, Team Suka. Tinawag po kami nagbebenta at bumibili ng suka. Huwag po kayo magagalit. Pabayaan niyo na po.
malinaw po yan. Kasi po kung sa dalaga, kahit po na napakaraming talaga nakikita mo yun, ang gaganda ba? Kapag ang dalaga may asin, komplemento po yun. Ang tinsuka ay may asin. Yung kabila, umasin na. Umasin na. I-simplify na lamang po natin ang issue, mga kababayan. Gawin natin simple ang pinag-uusap. Iboboto niyo ba yung team na sila ang may nagagawan kung bakit napakataas ng presyo ng lahat ng bilihin? Iboboto ba ito yung team na sila ang may nagagawan kung bakit lubog na sa katiwalian at korupsyon ng ating bansa? Pati pera mo ng PhilHealth, kinulimbat na. Pati pera ng PBIC, kinulimbat na. Pati pera ng dalawang bangko na ang kanilang gawain ay palaguin ang ekonomiya ng bansa nito, kinulimbat din. At inilagay nila ang mga pera yan sa mga proyekto na sila nakikita. Yan po ba ang team na iboboto ninyo? Yung team na yan din ang may kagagawan kung bakit na-impeach ang Vice President. Gusto nyo ba yung team? Yung team na gusto tanggalin ang Vice President? Wala pong kasalanan ang Vice President. Ako po ay kasama sa House of Representatives. Ang kalaban ko po ay napakarami. Napakarami nila. Ngunit sinasabi ko sa kanila, mali ang batayan ninyo. Mali pati proseso na ginamit ninyo. Walang kasalanan ng Vice President. Yang team na yan ang gumawa ng paraan para sa ganun ma-impeach ang Vice President. At kapag yung team na yan ay nanalo ulit, tuloy-tuloy na nilang tatanggalin ang Vice President. Alalahanin po ninyo mga kababayan, ang ating pangalawang Pangulo Sara Duterte ay inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino. Ang bawat isa sa inyo ay kasama doon sa bumoto sa inyo. Yung kapangyarihan na ibinigay ninyo sa Vice President, basta-basta na lang nilang tatanggalin. Yun po yung team na lalapit uli sa inyo. Sila po uli ang lalapit sa inyo. Lalapit na nagmamagandang puso. Ewan ko naman kung papansinin nyo. Yung team suka, sila lamang ang nakakaalam kung paano i-address ang lahat ng hamon na kinakaharap natin. Ang team suka na nandito sa inyong harapan ngayon, sila lamang ang magtatanggol sa kapalaran ng Vice President. Wala na iba. Sa sandaling makahanap sila ng 16 na senador sa susunod
sa susunod na Kongreso, sa susunod na Senado, matatanggal po ang ating Vice President. Yan po ang kanilang gusto gawin. Kaya gusto po nila 12-0. 12-0 daw. Walang mananalo isa man sa PDP laban. Yun ang kanilang gusto. Sapagkat gusto nilang siguruhin na matatanggal ang Vice President. Papayag po ba kayo na mangyari ito? Ang PDP laban po, sila lamang ang merong kakayahan ay makanggol at pigilin ang kanilang mga balakid. Mahalin po natin ang Pilipinas. Sakipin natin ang ating bansa. Kilala na po ninyo kung sino-sino yung mga kandidato sa kabilang team. Kilala na po ninyo, di ba? Pabalik-balik na lang. Pabalik-balik. Yung karamihan sa kanila, nakabalik na ng ilang beses. 2, 3, hanggang 4 na beses na nakabalik sa Senado. Ano ang kanilang mukha na iharap sa inyo? Anong mukha ang iharap sa inyo? Kailangan po nyo silang tanongin. Paglapit po nyo, ang totoo yan, hindi po sila lumalapit ng personal. Ang ginagamit nila television, ang ginagamit nila radyo, mga tarpaulin, kung ano-ano, sapagkat nahihiya sila na lumapit sa inyo. Sapagkat titingnan nyo sila sa kanilang mga mata, hindi sila makakatingin sa inyo. Ngunit ang PDP laban, sila po, titingnan kayo straight in the eye. Ako po ay naimbita sa isang organisasyon ng mga scientists. Ang pangalan po ng kanilang organisasyon ay Filipino Scientist Society. Noong kanilang 81st founding anniversary, ako po ay pumunta sa kanila sapagkat inimbitahan din po ako mga pagsalita sa kanila. Nakarami na pala nilang na-invento ng mga kambing mahalaga ang gagamit. Baka hindi po niwala yung Filipino Inventor Society. Sila po ang naka-invento ng karaoke. Sila rin ang naka-invento ng yoyo. Pilipino pa. Sila po yung naka-invento rin ng bamboo incubator. Naka-invento rin po sila ng unsinkable portable boat. Mahalagang mga bagay po. At saka isang napakamahalagang pagdikit na ginagamit sa ating mga barko. Meron din po sila na-invento 3-in-1 GP. Pati pala yung banana ketchup, sila pala ang naka-invent. Tinanong ko po sila bago ako umalis. Napakarami po pala ninyong nagawang invention para sa ating mga mamayan Pilipino. Bakit nakalimutan po ninyo ang isa sa pinakamahalaga, lalong-lalo na po sa panahon ng eleksyon? Kasi po ba, sa dami po ng mga kumakandidato, nahihirapan po yung ating mga mamamayan.
na pumili. Yung iba po kasi naililigaw sapagkat may alam kung ano-ano. Yung katangian po, mahirap itong sukatin. Kung ano lang karanasan, kung ano ang experience, nahihirapan po ang aking mga butang. Pero kung naka-invento po kayo ng isang aparato, na ilalagay po natin sa harapan ng Comelec doon sa Intramuros. Simple-simple lang po ang gagawin nyo. Lahat po ng kumakandidatong mga senador, padaanan po natin sa aparato. Para yung mga scanner na kapag kayo po ay maglalakbay sa ibang bansa, tumataan po kayo sa isang scanner. Yung luggage po ninyo, pararaanin nyo po sa isang makina at tutulog-tulog yan kung meron po ayaw na dalhin. Pati po kayo ay may lalusan po na talagang malinis ang katawan ninyo na kayo ay makalalagpas dahil sa mekanismo na yan. Ang sabi mo, kung kayo po ay naka-invento ng aparato katulad mo, lahat po ng kandidatong senador, dadaan ninyo. Kapag ka tumulong at nagkulay pula, disqualified. Hindi pwede. Hindi ka pwede magsilbi. Wala kang gagawin mabuti sa mamamayang Pilipino. O tinapakatalip. Alam po ninyo, pag lahat po ng senador ay pinagdaan doon, hindi ko po alam kung meron papasa doon sa kabilang team. Sa PDP laban, lahat po nung siya makadadaan po doon. Nakikiusap po ako na dalhin po ninyo yung buong sling ng PDP laban. Kasi po kailangan natin ang pipigil para hindi matanggal ang Vice President. Lahat po ng ayaw, lahat po ng gustong manatili ang Vice President, lahat po kayo'y hinahamon namin. Dalhin po nyo lahat ang PDP laban. Yan lamang po ang paraan para pigilin ang maitim na balakid ng kabilang team na tanggalin ang Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po. Sana po makabalik ako rito sa lugar na ito. Sana makabalik po. Hahalikan ko kayong lahat. Makabalik lang na ako bilang ganap na senador ng ating republika. Maraming salamat po. Gusto ko